Ang lihim ng coffee machine. Sa tahimik na bayan ng Rosario, kilala ang isang 7-Eleven na bukas 24/7. Isa itong kanlungan para sa mga estudyanteng naghahabol ng deadline, mga lasing na naglalakad pauwi at mga tambay na naghahanap ng mabilisang pagkain. Pero sa bawat kislap ng ilaw ng convenience store na ito, may tinatago itong lihim na bumabagabag sa mga empleyado. Lalo na sa gabi. Unang gabi ng bagong empleyado na si Mac sa graveyard shift. Excited siya, ngunit kaunting kaba ang nararamdaman. Habang inihahanda ni Mang Rolly, ang veteranong cashier, ang kanyang gamit pauwi, nagbigay ito ng kakaibang paalala. Mac, ani Mang Rolly habang sinusuot ang jacket. Kapag bumalaw ng mag-isa ang coffee machine, huwag mo nang pansinin, huwag mong subukang tikman ang kape, kahit anong mangyari. Nagtawanan si Mac. Anong tikim? Hindi na ako magpapakape dito. Ngunit seryoso ang tingin ni Mang Rolly. Huwag ka matigas sa ulo, Mac. Paalala lang. At tuluyan nang umalis si Mang Rolly, iniwang mag-isa si Mac sa malamig at tila mas tahimik na tindahan. 2:00 ng madaling araw. Habang nililibang ang sarili sa kanyang cellphone, narinig ni Mac ang mahinang click mula sa direksyon ng coffee machine. Sa una ay hindi niya ito pinansin, iniisip na baka ito'y automatic o nag-malfunction lamang. Ngunit nang magpatuloy ang tunog kasabay ng tila paghagod ng tubig na bumubuhos, napilitan siyang lumapit. Walang customer, walang tao. Ngunit naroon, tumutulo ang kape mula sa spout ng machine kahit walang nakasalang na tasa. Tumigil siya, hinihintay na matapos ito, ngunit parang walang katapusan ang pagbuhos. Ang amoy ng kape ay naging kakaiba, parang nasusunog na goma na hinaluan ng bulok na amoy. Sinilip ni Mac ang ilalim ng spout, at nang may masilip siyang tila kumikislap na puting bagay, bigla itong kumilos, kumalaw na parang daliri. Nanigas si Mac, ano to? Bunong niya. Pero bago pa niya matanggal ang tingin, may narinig siyang bunong mula sa likod niya. Mahinang tinig na parang bumubulong sa hangin. Tikman mo. Napalingon siya sa likod, ngunit wala siyang nakita. Walang tao. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Okay, prank lang to, siguro. Balik siya sa counter, pilit pinabalewala ang narinig. Ngunit sa monitor ng CCTV may napansin siyang kakaiba. Sa camera, malinaw na may anino ng isang lalaki sa harap ng coffee machine. Nakasuot ito ng itim na sombrero at tila may hawak na tasa. Nanginginig na sinilip ni Mac ang coffee machine mula sa aktwal na lokasyon, ngunit wala itong tao. Pumalik siya sa monitor, mas malapit na ang lalaki. Nakatingin na ito diretso sa camera. Sumugod si Mac palabas ng counter at sinubukan niyang tumawag ng tulong gamit ang cellphone. Ngunit walang signal. Napatingin siya sa pinto at sa kanyang gulat, ito'y naka-lock kahit hindi niya nilock kanina. Sa gitna ng kanyang pagkalito, bigla niyang narinig ang pag-flush ng toilet sa restroom. Walang ibang tao sa tindahan. Lumapit siya, nanginginig ang kamay habang hawak ang mop na parang sandata. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang nakita. Pero sa salamin ng banyo may tumutulo na itim na likido mula sa kisame. Tumulo ito sa sahig, kumalat at humugis ng mga salitang, "Tikman mo ang kape ko." Napatakbo si Mac pabalik sa counter, ngunit sa kanyang gulat, naroon ang lalaki. Nakaharap ito sa kanya, hawak ang tasa ng kape na nag-usok ng itim na likido. Ang mukha nito ay hindi maaninag dahil natatakpan ng sombrero, ngunit ang bibig nito ay nakangiti ng masama. "Na kuya, anong gusto mo?" Pautal na tanong ni Mac. Hindi sumagot ang figura. Iniabot nito ang tasa sa kanya habang patuloy ang usok mula rito. Ang usok ay parang nabubuhay, bumabalot sa paligid ni Mac at sumisiksik sa ilong niya. Napasigaw siya, pero wala siyang lakas na kumilos. "Tikman mo." Pinilit ni Mac na lumayo, ngunit bago pa siya makatakbo, natapakan niya ang likidong kumalat mula sa kape. Nadulas siya, at habang nasa sahig, dahan-dahan siyang nilapitan ng figura. Itinaas nito ang tasa, at biglang itinapon ang laman sa mukha niya. Napasigaw si Mac. Hindi kape ang laman ng tasa, kundi tila kumukulong dugo na may halong uwad at mga maliliit na piraso ng kuko. Pilit niyang pinunasan ang mukha, pero hindi ito natanggal. Kinabukasan, dumating ang manager ng tindahan at nakita niyang magulo ang tindahan. Basag ang mga gamit, nakakalat ang mga produkto, at wala si Mac. Sa CCTV footage, nakita niya si Mac na parang nakikipaglaban sa sarili habang pilit na itinatapon ang isang tasa ng kape. Nang makita ang baso, nakasulat sa gilid nito ang mga salitang, "Isa ka na sa amin." Simula noon, hindi na muling nagtagal ang mga empleyado sa 7-Eleven ng Rosario. Ang bawat bagong tauhan ay laging tinatakot ng mahiwagang coffee machine. Isang paalala na ang kape minsan ay hindi lang tungkol sa pagising sa umaga,
kundi maaring pumasok din sa iyong bangungot. Tikman mo,